Ang nakatakas ho, mga kababayan, si Cassandra Leong. Ngayon, wanted na. No? Ewan ko ba? Yung kongreso kasi pinalabas pa. Hanapin kaya natin doon sa bahay ni Congressman Dan Fernandez. Joke lang ha. Na ano lang. Kasi na-issue lang yon, di ba? Sabi ni Loud, nasa Cayman si Cassie. Aba, yari kay Paulo Saison yan kung nandito sa Cayman yan. Di ba, Paulo Saison? Oh, yari kay Randy Cruz yan kung nasa Cayman niya si Cassie Leong. Nako po. Di ba? Eh, ako hindi ho. No, ako po yung tao na loyal po ako, mga kababayan. Pero ewan ko, tingnan natin doon sa bahay kaya ni Congressman Dan Fernandez. Hindi kasi nung mga huling mga hearing, kung maalala nyo, di ba, parang pinaglalablab pa sila. Kakainin ko EPEP niyan, 30 minutes. Naku po, sabi ko sa inyo eh. Di ba? Oh, yan, tingnan nyo, sumagot si Paulo Saison, kakainin ko ang EPEP niyan, 30 minutes, isang buo, Eh, paano kung duguan, Paulo? Eh, di para kang may ketchup dito sa buong mukha mo. O, eto na, pakinggan ho natin. Si Cassie Leong, wanted na ho, mga kababayan. Paul, ng red note of that Porac Pogo Hub. So, doon po sa mga other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? Naku, Roque. Tuloy-tuloy pa din yung kaso mo. No? Human trafficking. Kaya pagkatapos itiwalag na ako sa iglesia. Okay na kahit duguan, si Roque, kaya nga ang hinihintay na nga lang ho dyan, mga kababayan, is matapos yung pag-a-apply niya ng asylum, at kapag kayan hindi nabigyan ng asylum, rektahan na pong Pilipinas yan at oblo na po. Malamang ho, mga kababayan, maglilinis na ho ng tubo si Harry Roque doon sa loob ng kulungan. O, wag niyong masamain yung sinasabi kong maglilinis ng tubo. No, iba yung iniisip nyo, linis ng tubo na gano'n. Hindi yon. No, ang ibig ko sabihin, syempre doon sa loob ng kulungan, may mga tubo-tubo kinakalawang doon. O yung mga lababo nila, mga preso ho ang naglilinis, no. Kaya wag madumi ang utak ninyo, ha. Pag sinabi ko na si Roque isa sa maglilinis ng tubo doon sa kulungan, yung literal na tubo po yon. Yung tubo nung kanilang mga lababo. Ang dudumi ng utak ninyo Boss, Senator, patuloy po. So, nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang i-file at other cases rin. But yung kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po... Kaya nga kapag natapos yung pag-a-apply niyang asylum na yan, uuwi na yan si Roque. Iuuwi na ho yan. No? Matutubo daw ho yan, mga bossing. Ano matutubo? Uy, baka matubuhan din si Roque. Grabe kayo. Titingnan mo to si Kimi Barrera, kababaeng tao pa, sasabihin, ang ibig ko sabihin, maglilinis ng tubo si Roque. No? Dadampot ng sabon si Roque. Dadampot madulas yung sabon Meron pong mga pagkakataon na nabibitawan ho natin yung sabon. Dadamputin ni Roque yan. Di ba? Game. Kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. Malapit na yan si Roque. Konti na lang po. Biruin nyo kailan yan dumating doon sa, sabi ni Rosewin Isidro, lumulusot si Sir Mark. Uy, walang bastos dito. Ako, ang sinasabi ko lang, yung mga nakikita ko, lalo na doon sa loob ng kulungan. Di ba? May linisan ho ng tubo doon. May tinatawag pa silang prinsesa doon. Malamang si Roque maging prinsesa doon. Hindi! Kasi mga kababayan, kapag kayo mga ganyang high profile, kagaya ni Roque, inaalagaan yan. Di ba? Lahat ng luho ibibigay diyan kay Roque, magiging prinsesa. Parang prinsesa ang magiging buhay ni Harry Roque. Yun ang ibig ko sabihin. 'Di ba? Parang prinsesa, 'yon.
O ngayon mga kababayan, ginugulo niyo ako kay Roque. Mga driver nga may tubo din eh. Grabe talaga to si Kimi Barrero, ayaw huminto. Mga driver nga may tubo din. Magkwentuhan nga tayo ng tubuhan, Kimi. Paminsan, May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Yun po yung exactly tanong ko rin ho Okay, kanina, Mr. but Chair. I'll get dahil tanong nyo, baka we'll get some more details. Hintayin nyo na lang, matatapos na yung kanyang paghahantay doon sa asylum. Biruin mo, nag-umpisa yan ng asylum, di ba? Nag-umpisa ng asylum bandang Marso. Kasi yun yung unang nakita natin siya sa Netherlands. Bandang Marso, yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Wag na nating isama yung Marso. Sige. April, May, June, July, August, September, October, November, 8 buwan na. Sabi, 1.5 taon daw yan. November, December, January, 10. February, March, 1 taon. April, May, June, July, August, September, mga September. Tama ba? Parang ang haba, no? Mga September, uuwi na din yan. Ihahatid dyan sa Pilipinas si Harry Roque. All right, Mr. Chair. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport para ma-inform po ang... Naku, hindi iba pala tong video na to kay Harry Roque pala to. Kakansalihin ang passport ni Harry Roque. Pero isingit ko na po dito mga kababayan, yung kay Cassie Leong nga po, mga bossing ay, kumbaga, nung nagpalit ng Congress from 19th to 20th Congress, syempre kailangan nilang pawalan yon. Diba sila Cassie Leong, kailangan nilang palabasin yun. Pati nga yung isa, diba, yung si Grijaldo, kung matatandaan nyo, diba, ang haba-haba ng araw na nakulong si Grijaldo. Tapos nung nagpalit na ng Congress from 19th to 20th Congress, pinalabas na. Ngayon, pagkalabas ni Cassie Leong, saka daw po lumabas yung kaso. Human trafficking mga bossing. Kaya lang, ang problema nila dito, baka wala na sa Pilipinas. No? Kumbaga, at large na daw si Cassie Leong. At hinahagilap na mga kababayan. Problema, baka umuwi ng China, pero alam ko, hindi din sila basta-basta pwede sa China eh. Kumbaga, yung iba sa kanila, mga wanted din sa China, mga bossing eh. Diba, makancel na yung passport nila Saldico at ni Roque. Yan kay Roque. No, posible. Tingin ko nakalabas na pero hindi uuwi ng China yan dahil parang minamanmanan din sila doon sa China, si Cassie Leong. Tuloy na natin kay Roque pa. Interpol ng red notice at Sandali. Senator Win, wag ka nagsasalita basta-basta ng Interpol. Kinakabahan si Bato de la Rosa. Si Bato pa naman ang susunod na topic natin. No, dahan-dahan sa mga pa-Interpol, ha? maaresto siya ng Interpol, no? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies. Yung mga na yan, yung mga Interpol, International Police, etc., etc.